Ayan mga boss, isa na naman pong project ang natapos ngayong araw. Ito turnover po natin, Plaridel Bulacan project. Ayan, shoutout po sa house owner, si Tatay Florito Santos, si Nanay Belen, si Sir Carlos Santos, tsaka si Ma'am Claudine Santos. Ayan, inumpisan po namin itong bahay November 4. December, January, February, March. So tumagal po siya ng halos sa 4 months. 4 months po ang tinagal itong proyekto. 3 bedroom bungalow house, nasa 130 square meter floor area. Bago yung pagbiyahe namin papunta ron, mga boss, panoorin muna natin yung mga ilang video clips nitong bahay simula po nung pinunta namin ni arkitekto, ocular visit, tapos hanggang paggawa ng plano, hanggang sa umpisa ng aming pag-build. So panoorin muna natin yung mga ilang video clips habang nasa biyahe po kami papunta ron. So turn over na po tayo ngayon. Let's go! Ayan, nandito na po kami sa location. Dito sa Plaridel to, no, Arki? Yeah. Plaridel, Bulacan. Ayan mga boss, ito po yung lote. Dami nila sakyan, no? 1, 2, 3. Ito yung ginamit nila nagpunta ron, eh. Itong Port Everest. Stainless gate, Arki. Bungalow house ang balak ko nila dito. Ayan, ito po yung lote. 260? 60 ba? Square meter po ito. Balak po nila dito 100 square meter, 3 bedroom. Ayan, daming manok ni Tatay Florito. Shoutout po Chabo sa advance sa birthday pala kay nanay. Birthday po niya bukas. Birthday pa niya si Kapitana. Ganun ito, binabae. So ayan, tapos na tayo dito sa first na natin, pintahan, ocular visit. Maraming salamat po. Thank you po. Shoutout kay ulit kapag advance happy birthday pala kay nanay. Thank you po. Salamat po sir. Thank you. Thank you po, RT. Thank you po. Ingat po kayo. Thank you po. Salamat po sa inyo. Ito na haba-haba ang ating kwentuhan po ngayon. Good morning. Kaya mga boss, mag-ubukas po tayo ng panibagong proyekto dito sa Plaridel, Bulacan. Ayan, nandito na po kami. Okay na. So nagpirmahan na rin po ng kontrata. Ayan, start na tayo. Tapos mamaya titingin po tayo ng materyales dito sa malapit sa area. Siyempre yung maganda kung makaano tayo ng hardware na malaki para mas makamura tayo sa materyales. Dito sa area pala wala tayong medyo limited po yung stockpile. So magiging dito for sure lang, maliit na truck lang, elf lang yung ating order na materials dito, tulad ng graba, buhangin. Gawa nang wala po tayong maluwang-luwang na iimbakan o stockpile. Mas maganda po sana sa isang proyekto yung
meron siyang meron tayong iimbakan ng mga materials para makamura din tayo. Mas mura po kasi pagka dump truck yung in-order nating buhangin tsaka graba. So ngayon medyo tayo hindi tayo makakamura sa sa buhangin tsaka graba, semento, hollow blocks, paunti-unti lang kaya kailangan nating umanap ng medyo murang materials dito sa Plaridel, Bulacan po ito. Bibili lang kami ng pagkatapos ng kahoy para makapagtayo po kami ng waterboard para sa ating layout. Ito tatamaan po itong bahay na to. Ito po yung magigiba rin. Tapos yung CR na to, tanggal po to. Nasa gitna siya. I-relocate lang namin. Importante po sa isang proyekto din yung isang palikuran. Tapos meron na rin tubig. No problem na sa tubig tsaka kuryente naman dito. Eskwala tayo. Nag-eskwala. Ayan na po yung pinaka-squareness niya. Bale isang kanto lang yung kukuhain natin. So sukat-sukat na lang tayo dun. Itong corner na yan, eskwalado dapat. Yan po nakasalalay yung squareness ng bahay. Lahat po kasi susunod na dyan sa linya na yan, sa isang kanto na to. So the rest, sukat-sukat na lang tayo. Dito na tayo magbabase dito sa pinaka-eskwala ng ganito. Yun, makahuli na namin gigibayin yan. Lulusot na lang natin yung linya. Tapos unahin natin itayo yung mga column, mga poste. So yun na siya. Sukat-sukat na lang sila. Ito na yung pinaka-setback niya rito mga boss. Ayan. Kabilaan po yan, may setback siya. Hindi siya nakadikit na dikit sa padera. Ano siyang siyempre pagka nakadikit tayo, hindi na tayo pwede maglagay ng pintana dito sa wall na to pagka dikit na po yung or naka-firewall na kumbaga. So ito may setback doon yung lanay doon sa kabila. Ito yung pinaka hangganan ng bahay, tapos meron pa dyan ports halos hanggang doon. So ito matatapyas to, itong bubong na to, itong bubong ng garahe. Tapos aangat pa yung bahay para ito po yung pinaka rough elevation nya, elevation ng bahay. So mataas po siya sa kalsada, mataas na yung garahe na yon, tapos lalong mataas pa tong bahay. Ito yung pinaka space ng lanay. Nasa 2.4 yata yun 2.4 yan. Itong bakod na to sa owner po yan, so pwede namin gamitin to. Bale bang mangyari dito, mag-inside gutter na tayo dito sa kanyang roofing. Halos yung sakop po ng pinakabahay niya halos nasa 130 square meter, may get 3 bedroom. Inulit ko yung mga kwarto niya, hindi ganun kalaki or lang, sakto lang, 3. Yung po simbahan niya halos nasa 83 square meter. Mas meron siyang CR doon sa sulok na yan. Ayan na mga boss, ayan po yung mga video nung sinimulan namin itong project. So ngayon ito na, turnover na po tayo. Yun makapaglinis na sila paring denden dito, no? Okay na dito pare? Okay na pare. Okay, turnover, ayan, ganda ang ganda. Ayan na po siya ngayon. Ayan na yung kanyang pinaka garahe.
Ayun, ang tatlong sasakyan ng Cassia. Tapos dalawa po yung gate. Pinalagyan po kasi ni tatay dito. Ayaw niyang yan na to itanggalin o lagyan ng gate dyan dahil tumbok po siya sa kanto itong lote. Ayan, kung mapapansin nyo, ayun yung kalsada, ayun yung kalsada rito, tapos kalsada rito po dyan. So ayan, bumagay naman po yung design tsaka yung kulay na napili nila Sir Carlo tsaka ni Ma'am Claudine. Yung design ng bahay hindi po siya nakita dahil yun nga, nakabubong itong kanilang garahe. Ayun yung bahay, oh. Buwan natin iangat ang camera para makikita. Yun. Itong mga gate na to dati na po yan, tsaka yun. Bale, ginawa namin dito, ito dating naka-close ito na actually mayroong cladding na tiles to, binaklas po namin, tapos nalagay kami ng security grills para safety. Sakyan, Ford, Toyota, Ford, dalawang Ford, isang Toyota. Ito na yung kitchen area. Isa laundry, dami cabinet dito, diba? Siyang hangiran. Order room. Yeah. Nice. Ayan na po yung tsura niya. Tara, pasokan natin. Ayan, nandito na pala sila Ma'am Claudine tsaka si Sir Carlo. Ayan o. Ayan, dito sa gilid dito, malinis. Ayan yung setback niya, halos sa 1.5 meters. Ayan o. Si Boss Carlo, Boss, congratulations. Tsaka si Ma'am Claudine. Thank you po. Boss Reggie, napakaganda po ng bahay namin. Maraming salamat po sa inyo. Sana po nagustuhan nyo. Ay, sobra po. Sobra pong gusto. Na-advance po kami. Nauna na kami sa turnover. Natira na namin. Na-testing na namin kung ano. Pero so far po, napakaganda po ng bahay. Masaya po kami. Sila tatay, natutuwanin, maganda po pagkakagawa. Ganda daw ba house mo? Ganda house mo, baby? Ganda. Yes. Yun. Wow. Natin. Ito yung mga kaniyang so much po sa inyo. dining. Salamat. Kitchen. Kasi ito yung pinaka-dirty kitchen niya, mga boss. Siya yung skylight. Ayan, tipid sa kuryente. Kahit na ganitong araw,
Kahit hindi magbukas ng ilaw, sarado po kasi ito. Kung wala po yan, madilim po rito. Tapos ayun yung maliit na bodega ni Ma'am Claudine, tulad ng request nila. Tapos ito, nagpalagay sila ng laundry dito, cabinet. Sa gilid, louvers para meron ding ventilation, at the same time hindi po papasok yung ulan. Ito yung powder room, CR dito sa labas. Ito yung tambayan. Ayan, lanay. Ang ganda ng lanay, ang ganda ng house mo, bebe. Samantagal muna ang ating Oo. inuman. Inuman session, no? Dito, no? Sarap yata magtari-tari dito, oh. Ito ang tayo sa sa may CR. Ayan, dito. Sa master, hindi na tayo papasok doon. Sa kwarto dito sa dalawang bedroom. Ito yung vanity. Lavatory, mahaba po yung kanyang sink o yung kanyang lavatory. Meron na ito dito. Functional na yan. Ito yung CR. Gray. Tapos meron ilaw yung niche. Tapos yan, rain shower head. Tanggalin na natin itong plastic. So master, ma'am, pwede? Oo. Sige. Ito yung kwarto niya, no? Ng anak nilang panganay, si yung lalaki. Ayan, ayun, no? Ganda. PS5. Paglalagay po ng dito ng couch. Yung nandun sa may dito daw lalagay yan sa may living area. Wala yung kanilang pinagawang sofa, hindi pa daw nadi-deliver. Ito yung kanyang bed. Ayan. Double po ito. Itong foam na to single lang to. So pwede po yung dyan. Double po yung double bed yung nakasukat dyan. Learning air condition, syempre. Ganda. Samantalang gamit lang. Iba nagdadatingan eh. Di ko dumating yung mga in-order niya, no? Ayos, ito yung master bedroom. Ayun, no? Ayos. Ito, CR. Ayan. Siyang ilaw sa ditch. Sa kami cob. Tapos sila owner na po yung magpapa-install ng shower enclosure dito. Meron na yata silang kausap dun sa shower enclosure tsaka dito sa mga cabinets. Ganda bahay ah. Okay. Turnover, halos sa 4 months po ito nung ginawa namin. November, December, January, February, March. So yes. Very satisfied naman po sila owner. Patayin natin yung ilaw. Ay, dito pala to. Yun. Turn off the lights. Touchscreen. Ganda. Congratulations po kay Sir Carlo at saka kay Ma'am Claudine sa inyong brand new house.
Ayan na, meron pong gift sa atin si Ma'am Pauline tsaka si Sir Carlo. Sa amin din po, meron din pong gift si Boss Reggie. Ayan, meron naman tayong Let's Vlog shirts. Black t-shirt. Salamat po yan dahil sa magandang gawa dito sa amin. Thank you so much po. Maraming salamat. Pag gusto niyo magpagawa, ay Boss Regs na. Let's Vlog. The best yan. Maraming salamat po. Siyempre, nagpapasalamat po kay Tatay Florito, kay Nanay Belen, siyempre sa Santos family, especially kay Sir Carlo at kay Ma'am Pauline sa itiwala po sa amin. And thank you very much po. Thank you. Thank you po. Pagka mayroong maghahanap, kayo re-refer na. Maraming salamat po. Thank you, thank you. Okay. Congratulations, ma'am. Thank you po. Sir. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat po. Thank you. Kasi thank you daw. Thank you. Ay, hindi sa camera. Hindi ka Kasi thank you. napapaya. Nahiya. Pagka mahiya. So, sir. Ano po? Sa ano? Ulitin. Pag ano, pasyal kami dun sa inyo. Sige, sir. Pagka po. Sama ka na eh. Kasama si Colette.